Na tayo pa rin po, nandoon pa rin sa faith that works. Na when life doesn't work. Yun po ang ating pong pinag-aaralan. Na? Ngayon po, tayo po ngayon na mag-aaral na ang title naman po, A Faith that Anchors Me in Storms. Na ang pananampalataya na para pong nag-a-anchor po sa atin sa oras na may bagyo. Pag sinabi pong anchor, yung mga katulad si Brother Aris, alam niya po yung anchor kasi po related po yan sa mga maging mandaragat. Yung mga seaman, yung nakakaunawa sa mga barko o kahit mga bangka. So yung pong anchor na yan ay masasabi po natin kailangan po yan na mai-anchor talaga para hindi ka po mapadpad doon sa lugar na hindi ka nais-nais. Sa buhay din po natin, mga kapatid, kailangan din po, meron tayong mga anchor Dahil kung wala ka pong anchor, mga kapatid, and you will not use this anchor, yung buhay po natin mapapadpad kung saan-saan At ayaw po natin mangyari yan. Lalo na po sa panahon po ngayon. Alam niyo po, di ba? Sabi nga, yung idle mind is the workshop of the devil. Yan, sa panahon po natin ngayon, ikukulong ka sa bahay. Ano po? Wala kang trabaho. So, ano-ano na maiisip mo Ano po? Kung ano-ano na naisip mo, diyan naman po maglalaro ang diablo sa ating isipan. Kaya kailangan meron po tayong anchor. Ngayon po, makikita po natin mga kapatid, ito po mga nakaraang araw. Alam niyo po, almost every day, almost every week, na lagi pong meron tayong mababalitaan, meron naman bagong mga variant ng mga COVID. Di na naubos nag-mutate na talaga sila Ano po, pag medyo po parang nagiging kampante na tayo, malakas na yung loob natin, di ba? Parang na nakakaramdam tayo na we are winning against this virus, tapos meron naman babalita, meron Delta virus, meron pong UK virus, meron African virus, at kung anong virus. Di ba? So ano ngayon, matatakot na naman po tayo. Okay lang din yun, yung mga takot, kasi mga kapatid, pag natatakot ka, mag-iingat ka Amen? Pag hindi ka natatakot, hindi ka mag-iingat Ano po? Kaya, tignan nyo, yung buhay po natin, meron tayong mga virus na kumakalat, tapos eto na naman po si Taal, nag-aalburoto na naman. Balak ko pa naman yung mga ladies, dalhin doon, napakamalas nyo talaga. Malas talaga kayo. Tama man yung salita na yun. Kasi nang dadaling kayo doon, nag-ECQ. Ngayon naman, na medyo MC, ano ba tayo ngayon? Okay, bigla namang paputok ang bulkan. But anyway, yun po. Kaya yan po mga nararanasan, Taal, na yung threat ng eruption, ito po, political problems. Kaya pag malapit na po ang yung tinatawagan nating eleksyon, kung ano-ano naman po ang mga nakita po natin problema. Alam niyo po, ang problema nga po sa eleksyon, talaga na po, kung gusto mong mabulatlat lahat ang buhay mo, pumasok ka sa politika. Tama po ba? Di ba? Kahit po yung mga nagawa mong sablay, no ikaw ay 7 years old pa lamang, lalabas Lalabas po yan. Anyway, ayan po, si ating pong talagang hinahangaan na Senador Pacquiao, nag-comment na hindi natin alam kung tama yung comment niya. Siguro na naman mga kapatid, para sabihin po, ang bansa natin may corruption, hindi na po kailangan maging senador Tama po ba? Almost all Pilipino, mga kapatid, na nagkakaroon ng isip, alam niya po na merong korupsyon. Di ba ba? Amen? At hindi lang naman po sa Pilipinas. Siguro sa buong bansa, mga kapatid, merong korupsyon Kami po ay namasyal lang mission trip sa Vietnam. Ganun din po, Meron po kami doon isang lugar na pinuntahan sa Vietnam na kumbaga sa para po yan yung mga Subic na marami po siya mga bilas po diyan,
Doon po kami more than 200 na Vietnamese po, na local ang nandoon. Na nagkaroon po kami ng conference po dyan, yung Operation Go na conference. For I think 3 days yata po kami nandoon. Ay bawal po yun, yung mga ganon. So every day po, may po dumarating na pulis. Na ang gagawin lang po, nung aming host po doon na Vietnamese din, bibigyan lang po yan ng $50. Alis na po yan. $50. Amen? Na masama bang magganon? Siguro pag sa gawain mo ng Panginoon magagawin, hindi masama. Kasi pag hindi mo ginanon, kulong lahat yung more than 200. Kasama po kami doon. Amen? Corruption. Political problems, mga kapatid. Taal eruption. No? At kung ano-ano po mga eruption pa po, mga kapatid, makita po natin. Na? Tapos sinamahan pa nga po ngayon ng COVID. Ano po? Pero syempre, of course, mga kapatid, kailangan maging malakas ka po para harapin yung mga yan. Tama? Amen? Kaya tumayo po tayo, buksan po natin ang ating po mga Bible sa Matthew chapter 7. Kung mapupunan niyo po, mga kapatid, beginning Matthew chapter 5 hanggang 7, ito po yung Sermon on the Mount. Na ang Panginoon mismo po ang nagbigay ng sermon po diyan, na natitignan po natin na napakarami po na mga nakinig diyan, especially His disciples. So ito na po yung huling parte ng Sermon on the Mount sa chapter 7. Sa beginning verse 24, ito po ang sabi, therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon the sun. Sabi dyan. Tama ba yan? Okay. Verse, parang nabaliktad Ulitin ko ang pagbabasa Sa verse 25 muna, balikan natin. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. Ayun, nabilis lang pala ng lipat kanina. And everyone that heareth the sayings of mine, and doeth them not, tignan niyo po shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. Verse 27. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Tayo sa madaling manalangin. Mapagpala namin Diyos, salamat po sa pagkakabasa ng inyong pong salita. Salamat, Panginoon, sa patuloy na inyong pong patnubay po sa amin. At dalangin niya namin ang banal na Espiritu mo po ang patuloy na mangusap, humipo sa aming mga puso po ngayon at magbigay ng pangunawa sa mga salita mo po. Salamat sa presensya ng bawat isa, maging sa aming mga bisita. Salamat din, higit sa lahat, sa presensya mo po sa aming kalagitnaan. Nasabi mo nga kung saan ang 2 o 3 nagkakatipon sa inyo pong pangalan, ikaw ay naroroon sa kalagitnaan. Kaya Panginoon, salamat po sa inyo, dalangin po namin na ikaw po ang patuloy na mangusap po. Gamitin mo po ang inyong lingkod ngayon na siya maghahatid ng inyong pong mensahe. Ito po lahat ay aming po hiniling, salamatan sa mandabis na pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maupo na po tayo. Kaya sa buhay, mga kapatid, tingnan niyo po, sa buhay po ng isang tao, dalawang bagay po, dalawang paraan or 2 ways para ikaw mabuhay. Una, build your life on a solid rock. Yan po. Pangalawa, build your life on a sand. Sa bato o sa buhangin. Yan po. Kaya mga kapatid, tignan nyo ang tanong sa atin ngayon ng ating Panginoon, saan ba nakatayo ang iyong buhay? Sa bato ba o sa buhangin?
So, kung titignan po natin mga kapatid, pag sinabing sa bato, matatag. Pag sinabing sa buhangin, hindi matatag. At pag nagiba, no, ang isang buhay na nakatayo sa buhangin, mga kapatid, ang sabi niyan, great is the fall of it. Lagapak. No? Matindi, mga kapatid. Ano po? Kaya, pag sinabi pong storms, di ba pag sinabing storms, mayroon tayong tinatawag na tropical. Merong monsoon. Ano ba yung monsoon? Yung ba yung bagat? Ibig sabihin, meron po siyang iba-iba na description. Pag sinabing tropical storm o storm, no, sa ibang bansa may hurricane at kung ano-ano pa po. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang buhay ng isang tao dumadaan po sa mga bagyo. Amen? May bagyong kaya natin, na para bagang yung bagyo, mga kapatid, ang mangyayari, yung mga forces po niyan, una, siyempre, tatama sa ating mga bubong. Na pagtama sa ating mga bubong, parang sinusubukan niyang sirain po yan. Tapos, siya naman po ay, tatama sa mga bintana natin para po pinapagpag yung mga bintana. Then later on, yung tubig pupunta doon sa ating pundasyon, di ba? Ng ating mga tahanan. At doon po, mga kapatid, susubukin ng malakas na bagyo na sirain ang pundasyon. Ganyan po eh. Kaya mga kapatid, sa lahat ng pagkakatayo o pagkakatatag, lagi pong mahalaga ang tinatawag po nating pundasyon. And even the Lord Jesus Christ, sinasabi niya rito, pag ikaw'y nagtayo ng bahay, dapat doon po sa bato. At alam naman natin, mga kapatid, na ang tinutukoy ng Panginoon na bato ay yung po'y walang iba kung hindi siya mismo. Amen? Madalit sabi, kung meron man po tayo klase na pananampalataya, sa panahon po natin ngayon, lagi po ang ating pananampalataya ay nakaturo lagi sa ating Panginoong Jesucristo. Doon po tayo naka-angkor. Ganyan po dapat, mga kapatid. Kasi tignan niyo po, sa buhay po natin ngayon, marami pong gustong gumiba sa atin. Alam niyo ba kung ano-ano yan? Una, yung tinatawag po natin, the culture we live in. Tignan mo yung kultura natin, nababago, di po ba? Amen? Ibang-iba yung kultura nila Tatay Manny nung araw at kultura na po nila Jumana ngayon. Hindi po ba? Iba na po eh. So, yan po. Ang second po, yung mga changes that we live in. Marami na po pagbabago. Ang tawag na nga po ngayon ay new normal. Hindi po ba? At yung third, mga kapatid, the crisis that we live through. Marami pong mga krisis ngayon. Nang papunta po ako dito sa church, napapakinggan ko po. Ang sabi po sa news na naman, magtataas na naman daw ang mga gasolina at mga krudo. Katataas lang next week o last week. Ngayon pong week na papasok, tataas na naman daw. Kaya yan pong mga yan, mga kapatid, tingnan niyo po, na makakaapekto sa buhay po natin. And the only way to make it through dito po sa mga storms na ito is to be anchored and fixed and attached to something na masasabi po natin solid rock na hindi po magdagbabago. Amen? Something solid or rock solid that is unchanging. Yan po. Tingnan po natin dito sa Hebrews chapter 6 verse number 19. Tignan niyo po Sabi, which hope we have as an anchor of the soul. Ano na yan? Both sure and steadfast, and which entereth into within the veil. Ano pa sinasabi dito, mga kapatid? Nasabi dito, yung ating soul should be anchored. Saan po? Yung matatag, sigurado, at yan po. Ano po ang tinutukoy po dyan, mga kapatid? Ang tinutukoy po dyan ay sabi po dito sa Psalm 119 verse 81. Tignan niyo po. 119 verse 81. My soul fainted for thy salvation. Ito po. But I hope in thy word. Ano po ang tinutukoy? Ito po, mga kapatid. Sa madalit sabi, dapat magkakaroon po tayo ng faith that anchors me in the storms at ito po yung anchor natin. Amen? Ito pong Bible na ito.
ito pong nakilala po nating Word of God. Na ang ibang tao, ang tawag lang dito, libro. A book. But we as Christians, mga kapatid, we call this the book. This is not just a book, but this is the book. Amen? Yan po eh. Kaya hindi dapat natin, mga kapatid, babaliwalain. Ano po? Notice, hope is not based on an opinion. Yung pag-asa po, hindi po opinion yan. Diba? Mahal sabihin natin, pag nabaksin na lahat, yung mga yan, na meron na tayong hope. Okay din yon. Pero hindi po doon nakabase ang tunay na hope. It is not based on a circumstances. Hindi po. It is not based on a personality. Hope is based, mga kapatid, that something that never changes, and then you anchor into it, and that gives you stability in any kind of crisis. Yan po ang hope. Ibig sabihin, yung pag-asa mo na nilagakan na talagang siguradong hindi magbabago, sigurado yan na hindi magigiba, sigurado yan na matatag, yan ang klase ng hope na sinasabi po ng Biblia na kahit anong pang circumstance, kahit anong klaseng crisis, mananatili po yang nakatayo. Po, lalo ko yung aking mic, ha? Paano naman po tayo ma-anchor doon yung buhay natin? Siyempre po, ang tinutukoy po dito is the Word of God. Pag sinabi po niyan na kailangan naka-anchor ang iyong buhay sa salita ng Diyos, dito po sa aklat nito, hindi ka basta-bastang matitinag. Amen? Siguro kaya po nauunawaan na natin na sa ganitong klaseng pananambahan, hindi dapat inaalis ang Bible. Kasi pwede naman akong mag-sermon sa inyo tungkol sa limbawa sa pag-asa. Gagamitin ko yung mga sinabi ng mga kilalang tao patungkol sa pag-asa. Di ba? Amen? Meron naman mga libro na ganyan eh. Pero mga kapatid, pag salita ng Diyos ang ating ginagamit para pag-aralan, na hindi lang po tayo nabibigyan ng knowledge and understanding, but we also gain wisdom from God's mind and heart, at yun na nagpapalakas sa atin. Yun po. Kaya ito po si James, mga kapatid, nasa ating aklat pa rin, answers at the end, dito po, marapit na po siya matapos sa first chapter. Nasasabi niya, ito ang mga practical steps na ating gagamitin para po makapagpatuloy. Kaya merong mga God's promises dito po, at yung mga God's promises, mga kapatid, ito po ang pangako na siguradong hindi kailanman mapapako. Amen? Amen? Okay. Pisahan na po natin. Ito po. Number 1. First, yung Word of God, ang sinasabi po dito, dapat dito tayo naka-anchor ngayon. Treat God's Word as a precious gift to me. Precious gift to me. Nakatanggap na kayo ng magandang regalo? Yung talagang regalong gustong-gusto nyo. Di ba masaya? Tao po, di pa kayo nakakatanggap na regalo? Kahit pag-exchange gift, meron kang pamada, tsaka toothpaste, tsaka toothbrush. Di ba? Yun dati na. Kami po, ganun eh. Kung hindi pa nyo, matatanggap mo pamada na may may pamada ng araw, ang pangalan Beatles eh. Meron din 3 flowers, yung tanchutik. Yan, di ba? Pag yung advertisement niya, pag may naka-alsang ganon, gaganunin mo lang ng tanchutik. Mga kapatid, excited ka pag nakatanggap ka ng gift. Kaya mga kapatid, paano ba natin tinatrato ang salita ng Diyos? Yun ang tanong eh. Ito ba ay ating tinatrato na isang precious gift o regalo sa atin po?
Na? Personally, dapat lamang mga kapatid. Datilan po natin dito sa Isaiah chapter 59, verse number 21. Sabi dito, as for me, this is my covenant with them. Sabi ng Panginoon yan, saith the Lord, na my spirit that is upon thee, and my words, ayun na po, which I have put in thy mouth, shall not depart out of thy mouth, nor out of thy mouth, of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed's seed, saith the Lord, from henceforth and forever. Nagawa niyo pa mga kapatid? Ito raw, na salita na ito, hindi dapat mawawala sa bibig natin, sa bibig ng ating mga anak, at sa bibig ng mga anak ng ating anak. Ibig sabihin, God is saying that this word is a precious gift sa atin po sa lahat ng henerasyon. Amen? Doon dapat tayo naka-anchor, mga kapatid. Doon dapat po tayo naka-angkla ang ating pong buhay. Kaya pag nagsalita ang Biblia, nagsasalita tayo. Pag tahimik ang Biblia, tahimik tayo. Pag sinabi ng Biblia, oo, gagawin natin. Pero pag sinabi ng Biblia, hindi, wag na natin ipilit. Ha? Kaya mga tignan nyo, although na alam natin, tayong mga magulang, meron tayong responsibilidad na turuan yung ating mga anak. Pero wag mo pong, mga kapatid, aalisin ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa kanila. Kasama po yan sa turo. Amen? Hindi dagdag. Dapat nga yun ang main subject. Alam niyo po anong araw, ang edukasyon, ang eskwelahan nag-umpisa lahat sa simbahan, sa church. Kaya yung church school is not really a new ideas po sa ating kapanahonan. Kahit po yung mga Harvard, yung mga Princeton, lahat po yan mga kapatid, based on the Bible. Biblical po. Doon nag-umpisa yan, magagaling na mga university po na yan, mga colleges. So ano po ang kanila pong textbook, Bible? Alam niyo po ba yan? Na ito pong 66 books ng ating pong Bible. Ito po, library na ito So yun po, nung una. Then later on, sabi nila, lagyan natin ng mga, anong tawag doon, yung mga electives ba yun, tawag? Lagyan natin ng subject na English. Lagyan natin ng subject na ganito. Mga electives ba? Then later on, dahil po sila ay napasukan na po, na-adulterate na po ang turo ng bawat eskwelahan, ang nangyari po, ang naging dagdag na lamang na subject sa kanila, Biblia. Naitabi ang Biblia. Nasa Amerika nung araw mga kapatid, di ba? Sila lang ang may pera na sinabing, in God we trust. Sila lang ang meron yan And talaga originally, they really trust God. Pero as time goes by, ang nangyari hindi na po in gold we trust. Ganun na po. Kaya nangyari, puro sakuna ang dumating sa kanila. Amen? Sa mga schools, you cannot pray sa Diyos, hindi ka pwede mag-share ng Bible. It is against the law. Meron niyo po. Napunta po kami sa North Carolina, inimbitahan po kami ng isang teacher po dyan na mananampalataya. Sabi niya, pwede kayo dyan, magkwento kayo tungkol doon sa bansa nyo, pero huwag kayong babanggit. Huwag nyo ituturo direkta yung Biblia. Di nagpunta kami. So sabi, I am a Filipino. Filipino eat rice. Mga bata kasi. Ano pa? Filipino, they say eat dogs, but we do not eat dog. Kasi very issue sa kanila yun Tapos bigla mong papasok, in the Philippines, we believe in Christ. We believe Christ is the Savior of our soul. Hindi ka naman direkta, di ba? Hindi mo naman sinasabi, ito ang paniwalaan nyo, ito ang paniwalaan namin, ang pinapaniwalaan namin. So nakalusot. After 2 weeks, yung teacher na nag-imbita,
Nawala ng trabaho. Yun po, malungkot, mga kapatid. Amen? Kaya paano ba natin tinatrato itong salita ng Diyos na ito eh? Ito bang Biblia natin, talagang naniniwala ba kayo salita ng Diyos ito? Eh kung salita ng Diyos ito, dapat laging binabasa. Laging sinusunod. Oh. Natinan po natin ang sinabi ni James. Sa chapter 1, verse 17. Every good gift, that includes the Bible. Kaya sabi nga, treat the Word of God as a very precious personal gift to us. Na every good gift and every perfect gift is from above. Yan ang sabi. And cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Of his own will begot he us with the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creation. So ano sinasabi po rito, mga kapatid? Na, do you realize that we are God's most important creation? Pag nakakita ka ng giraffe, wow, ang ganda. Nakakita ka ng zebra, wow, ang ganda naman. Nakakita ka ng mga ibon na talagang iba-iba ang kulay, nagagandahan ka. Pero mga kapatid, hindi po yun ang important creation ng Panginoon. Amen? Pag nakita niya si Joel, wow, ang pogi. Kaya natawa, hindi naman nakakatawa yung sinasabi ko. Pogi naman talaga yan. Hindi ba? Important tayo mga kapatid. Kasi, you matter to God more than the birds or the cow o yung mga horses. Mas higit po tayo doon sa mga yun eh. Kita niyo pa mga kapatid? Na? Kaya itong Word of God, binigay sa atin personally ng ating Panginoon as a personal gift. Kasi kung mahalaga ang kabayo, di ba yung Bible ang kabayo dapat ngayon? Kung mahalaga ang unggoy, di ba yung Bible ang unggoy ngayon? Naisip ba natin yan? Bakit tayo binigyan ng Panginoon ng salita ng Diyos? Kasi mahalaga tayo sa Kanya. Kaya wag natin tratuhin ito na basta aklat lang. Wag. Na yung mga Muslim nga, pag binalibag mo yung kanilang Quran, miyari ka eh. Ayaw nila na nalalapad sa lupa yon. Amen? Amen? Yung Bible natin, mga kapatid, pag bubuksan mo, didikit-dikit na yung pahina eh. Pag nakasalansan daw sa ating mga kasamaan, di ba? Hindi mo nga alam ba yung Bible dito? Sandali nga. Ayun, Holy Bible. Natakpan na eh. Dahil sa alikabok eh, namuti ba? Di ba? Kaya mga kapatid, we are God's most important creation. Kaya dito pa sabi ni James na he mentioned about the 5 aspect of God's gift. Dito po. Tignan po natin. 5 aspect. Ito pong sa Bible natin, kasi ito yung precious gift natin. Number 1, God's Word is good. Ito po ay gift. A good gift. It's a good gift, mga kapatid. It is God's gift to you. And why it is good? Because it is beneficial. Binigyan ka po, mga kapatid, ng regalo na ang magbibenepisyo ikaw mismo. Amen? Amen? Nung bago pa lamang ang cellphone, si Mister, ririgaluhan ng magandang cellphone, si Mrs. Tuwang-tuwa. Amen? Kaso, si panganay, didiskartehan si nanay. Nay, ganda naman niya, gusto ko. Dahil nanay at mahal yung anak, ibibigay sa anak. Gano'n ba? Sana ibigay na kay anak na yung precious gift,
good gift, ang nagbenepisyo, yung anak. Okay lang din yan. Di ba? Pero sinasabi po natin dito, na Word of God, kaya po ito good because it benefits us. Meron na ba kayo mga benepisyo na ako dito po sa Biblia na ito? Baya ako tatanungin nyo, napakarami. Mga kapatid, binago po ako nito. Binigyan po ako nito ng katiyakan ng langit. Di ba? Binigyan niya ng direksyon ang aking buhay. So, ibig sabihin, it is a good gift because I myself ang naging beneficiary nito. Yan po ang ginagawa ng Biblia sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, huwag natin baliwalain. Amen? Pahalagahan po natin ito, mga kapatid. God did not give us this book for His benefits. Hindi po para sa Kanya, mga kapatid. Now, He gave us this book for our benefits, and if you are not reading this book, you are missing all the good things that God wants to give you. Kaya God's Word is good. Sabi sa akin ni Brother Willie, Pastor, ano yan? Psalm 136. Mula umpisa hanggat huli na verses ang sinasabi na, His mercy endureth forever. Kung hindi mo binabasa, hindi mo malalaman yun. Pero dahil binasa mo, nalaman mo, ang Psalm 136, laging nagsasabi na His mercy endureth forever, His mercy endureth forever, His mercy endureth forever. Bakit mo, mga kapatid? Kasi tayong mga tao, talaga kailangan natin ng mercy ng Panginoon. Diba? Kaya nung nabasa natin yan, na ang Panginoon ay punong-puno ng mercy, sino po ang nag-benefits? Eh di tayo. Pangalawa, not only God is, Word of God is good, but God's Word is perfect. Perfect siya, mga kapatid. Now, what does it mean pag sinabi natin perfect, mga kapatid? Una, pag sinabing perfect, ito po ay without error. Tao po, wala pong pagkakamali ang Biblia. Wala ba kayo dyan? Dapat lang, mga kapatid. Wala siyang error, ibig sabihin, sigurado po siya. Being perfect means exactly what I need. Sabi, kaya pag sinabing perfect, bumili ka ng tornilyo. May mga sizes yan eh. Pag hindi perfect, hindi yun ang kailangan mo. Kailangan yung mabibili mo, sakto doon sa iyong kailangan. Tama po ba? Amen? Kaya pag sinabi po, the word is perfect, mga kapatid, it is perfect because the Word of God is exactly what we need. Ito po. Sakto po ito, mga kapatid eh. Sakto po sa ating pangangailangan. Pag sinabing sakto na regalo, yun yung gusto mo. Pero pag nagkaroon ka po ng imperfect gift, syempre, ayaw mo po yan. Di ba? Kasi hindi magbe-benepisyo sa iyo yan. Na walang pakinabang yan. Dahil nga, imperfect siya eh. Gusto mo bang bumili o may magregalo sa iyo ng plancha ang umiinit yung hawakan? Ayaw mo, syempre. Di ba? Kasi hindi magbe-benepisyo, hindi ka gamit-gamit. Amen? Kasi noong araw, di ba, yung plancha, kailangan magpabaga ka muna ng uling. Tapos lalagay mo doon. Talaga po, pati hawakan, umiinit doon eh. Gusto mo ba yung ganun pa rin ngayon? Hindi na. Gusto natin hindi. Saksak dito, di ba? Anyway, the Word of God is perfect. Number 3, God's Word is true. His Word is true. Kaya ito po, this book, ito pong Bible na ito, will always tell the right thing to do because this book is true.
Ibig sabihin, hindi po tayo ililigaw. Alam niyo po, sa atin, pag halimbawa, merong highway na ginagawa, nakalagay, road closed. Yeah, amen? Alam niyo po mga kapatid, 3 buwan na ang gawa yung kalsada, hindi pa rin inaalis yung road closed. Di ba, amen? Oh. Kaya na nangyayari, yung sign, totoo ba ito? Kaya pag nakakita ka ng road closed, hindi mo na pinaniniwalaan eh. Diretso ka gano'n. Pagdating mo, ay, totoo pala. Parang yung mga traffic, natin, di ba? Traffic, mga signs. Yung red light. Di ba? Pag green, anong ibig sabihin ng green? Pag yellow. Pag red. Yung stop daw, suggestion lang daw yon. Nasa sa iyong hihinto ka o hindi. Nagsasuggest lang. Kaya po, no? Pero dito po, the Word of God is true. This book always tells us the right thing to do. Kaya it is always correct, mga kapatid. It will teach us the truth, and it will, the truth, mga kapatid, sabi ko ng Bible, and if is the truth, sabi ko, the truth set us free. Yan ang sabi ng Bible eh. Amen? Amen? Number 4. Ito ba maganda? God's Word is unchanging. God never changes. Kaya ito po ang napakaganda, mga kapatid, ng gift na ito. Amen? Pag niregaluhan ka ng limbawa t-shirt o blouse na made in China, pag nilabahan, yung large, small na. Nagbabago, di ba? Tulad yung mga negosyanteng Pilipino punta ng China na mili para ibenta dito. Nakalagay doon, guarantee no shrinking. Binili. Yung nga lang, nung nabenta dito, yung large ka na nalabahan, naging small, umurong. Bumalik sila, nagreklamo. Sabi dito, guarantee no shrinking. Bakit daw nag-shrink? Sabi ng incheck, oh, that's the problem with you. Kasi you Filipino, you read from left to right. We Chinese, we really read from right to left. Kaya shrinking, no guarantee. Galing lumusot pag incheck, no? Kaya wala pa rin silang, kasalanan doon. Pero ito po, Word of God is true. The Word of God is unchanging. The Bible the Bible says God never changes and His Word never changes, mga kapatid. Kaya ito po ang napakaganda na regalo po sa atin na kung ano ang sinabi, 100 years po. Hanggat ngayon, pareho pa rin. Kaya another 100 years more, kung hindi pa babalik ang Panginoon, hindi po magbabago yan. Number 5. Sabi diyan, God's Word is life-giving. Life-giving, na God chose to give us life by giving His Word. Tingnan po natin yung verse na ito. Romans 15, verse 4. For whatsoever things were written of our time were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Amen? Hindi ba pag wala ka ng hope, anong gusto mo? Magpatiwakal na. Tama po ba? Baka meron nga dito sa atin, nagtangka ng magpatiwakal. Sana wala. Gustong maggilit ng kanyang pulso. O baka naggilit na nga eh. Tignan nyo nga, taas nga yung mga pulso niya, tignan natin, baka meron may peklat yan. Pero ito pong Word of God, mga kapatid, it will change your life.
Tao po. Ang tanong ko po sa inyo, kayo pong mga tumanggap na kay Kristo, nag-i-enjoy ba kayo sa buhay nyo ngayon? Dahil kayo binago na ng Panginoon. Noon, pag may problema kayo, saan kayo tatakbo? Sa kamunduhan. Di ba? Na yung problema nyo, kala nyo, mawawala pag umasa ka sa inaalok ng kamunduhan. Hindi po, lalo lang nadaragdagan. Lalo lang nadaragdagan. Pero nung tayo po ay nakay Kristo na, dahil po sa kanyang salita, ano po ang nangyari po sa atin, mga kapatid? Nabago ang ating buhay. Ngayon po, pag sinabing hope, that is exactly what we needed. Yan po ang hope. Kaya kung ano man yung naranasan po natin ngayon, that is exactly what we needed. Kaya number 1, ano po? Treat the Word of God, ano po? As a precious gift to us. Ito po yun. Amen? May Bible ba kaya? Sino walang Bible? Taas ang kamay. Wala kayong Bible. Bibigyan namin kayo ng Bible. So lahat may Bible. Amen? Hindi ko na ipatataas yung Bible nyo. Baka hindi nyo dali. At least alam ko may Bible kayo lahat. Kaya pag nagtanong ako kung dala nyo, baka wala kayong maitaas eh. But anyway, ganun po, precious gift po ito. Amen? Ading, precious gift. Ang Bible. Pangalawa, humbly accept whatever God says. Kasi mga kapatid, pag mataas ang ere mo, mataas ang pride mo, hindi ka tatanggap sa sinasabi ng Diyos sa iyo. Tama po ba yan? Hindi ka makikinig eh. Kasi akala mo big shot ka eh. Akala mo magaling ka eh. Na ang taong nag-aakala na siya'y magaling, kailanman, hindi yan tatanggap ng pangaral. Kaya David dito, accept or humbly accept whatever God says. Kaya kung ano po ang sinabi ng Bible, mga kapatid, sundin mo yan. Na may kababaang loob. Naalala ko nung araw po, nandoon po kami kay Pastor Belmonte. Kami po ay nag-conduct ng isa pong Bible study. Doon po sa Bel Air. Alam niyo naman yung Bel Air, mga kapatid, lugar ng mga mayayaman yan eh. Tapos ang amin po, meron po sigurong mga 5 na puro, mga manager, mga matataas ang katungkulan, mga kapatid. Rustan, hindi ko na malaman kung basta matataas ang katungkulan. So meron po ako isang katabi doon na GM ng Rustan yata. So nagtuturo na po yung si Brother Edgar yata, hindi ko na matandaan, sinamahan ko lang po siya. Tapos nung dumating po doon sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the goal, nagre-react yung katabi ko. So nangyari, nilapit ko sa kanya yung Bible ko, sabi ko, ma'am, ito po ang sinabi, lahat tayo makasalanan. At hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Alam niyo po ang ginawa niya? Tinabig niya po yung kamay ko at tinilayo yung Biblia. Bakit po? Ayaw po magpakumbaba para tanggapin ang salita ng Diyos. Ang tingin niya, wala siyang kasalanan eh. Amen? Kaya sabi dito, humbly accept whatever God says. Alam niyo po, halimbawa, si Win, si Pray, lumapit sa akin, Pastor, mali yung ginagawa mo eh. Sabi, tumigil ka nga, bata ka pa, sasabihin mo, mali ako. Pero pag sinabi po sa akin ni Pray, Pastor, mali po yung ginagawa mo. Kasi sabi ng Biblia, iba na po yun. Na ang ginagamit na po ni Pray, na authority, hindi siya na bata, kung hindi yung salita ng Diyos na mas matanda pa sa akin, mas matanda pa sa kanya. Ako niyo po? Tingnan niyo po sa James 1:21. Wherefore, sabi dito,
lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the grafted word which is able to save your soul. Ano sabi dyan? Una, ang sinasabi po dyan, naalisin mo muna yung karumihan at yung mga kasalanan sa buhay mo. At pagkatapos niyan, magpakumbaba ka, mga kapatid, at doon ka magkakaroon ng kaligtasan. So, ibig sabihin, mga kapatid, pag nirebuke tayo ng Bible, then humbly accept it. Dahil ang authority, mga kapatid, salita na ng Diyos eh. Ito po yung rule of faith and practice po ng mga naniniwala sa aklat na ito. Kaya pag sinaway ka at nabasa mo dito, amen? Yun po ang kagandahan eh. Kasi doon naka-anchor eh. Diba? Alam niyo, bakit ba tayo? Ba't ba ang tao napapahamak? Kaya ang tao napapahamak. Meron kasing mga nakalagay na sign na, mga signs na wag, do not enter. Bawal. Minsan, hindi natin pinapansin eh. Nagmamatigas tayo, yan. Ano nangyayari po sa atin? Doon natin napapatunayan na tama pala yung sign, yung nga lang, naranasan na natin, tapos na. Pwede naman natin hindi muna maranasan para maniwala. Di ba? Kaya pag sinabi po, netong Bible na ito na wag, hindi mo na kailangan na para bagang to experience, to is to believe, to see is to believe, wag na po. Sinabi na po rito. Totoo na po yan. Kaya nga ang Bible, mga kapatid, tignan niyo po, yung salita ng Diyos, siya po ay kinampara sa paggagarden, di ba? Merong sower, na merong seed. Hindi mo ba? At yung mga binhi na naging maganda ang tubo ay yung mga binhing napunta sa magandang lupa. Pero meron mga binhi naman napunta sa ito, yung mabato, naging mababaw ang pagkakatanim, kaya nung dumating ang mga ibon, agad siyang nakuha. Kaya mga kapatid, tingnan niyo po. That is the reason why we encourage everyone to read the Bible. Kailangan po magkaroon tayo ng tinatawag na attitude of acceptance. Dahil po yun na napakahirap gawin ngayon, yung umamin. Po, umamin. Minsan nga yung edad mo nga, ayaw mo pang aminin na yun ang edad mo eh. Ano ba sama doon? Kung ikaw ay malapit nang mawala sa kalendaryo at malapit na rin mawala sa loto. Ano ba ang huling number ng loto? Ay, alam nyo Di mo ba? Na kailangan meron po tayo attitude of acceptance. Kaya every time we read the Word of God, at pag sinasabing ikaw yun, okay ka agad. Tanggapin na po natin. Kaya tingnan niyo po, sinasabi dito, anong dapat mo unang gawin? Linisin mo muna yung mga dapat alisin sa iyong buhay. Get rid of the filth, na sinasabi, and the stuff, na parang sinasabi natin, lahat ng marumi, kailangan alisin po yan. At pagkatapos po niyan, mga kapatid, yung mga basura, maling pag-iisip, pangit na ugali, mga kung ano-ano po na alam natin, na hindi na nararapat sa isang mananampalataya, alisin mo na lahat yan. The point is this, alam niyo po, bakit pinaalis? Kasi po ang kasalanan ang haharang o magbablock para pakinggan tayo ng Panginoon. God heareth not sinners. Kaya, alam niyo po, hindi lang po yun. Hindi lang God heareth not sinners.
Dahil pa maraming mga nasagabal sa buhay mo, ikaw din mismo, hindi mo naririnig ang mensahe ng Diyos sa iyo ngayon. Alam niyo po, pag meron akong nabanggit dito na kasalanan, at namumuhay ka pa doon sa kasalanan na yan, ayaw mong pakinggan eh. Ayaw mong pakinggan. Maaaring pinapasok mo dito, labas sa kabila. Kasi, pag yan ay pinakinggan mo, and you humbly accept it, pagbalik mo sa Sunday, yung pong kasalanan na yan, hindi mo na ginagawa eh. Kasi isinuko mo na eh. Amen? Amen? Oh, naalala ko, noong March 8, 1980, malakas po ako manigarilyo noon eh. Na-save ako noong Sunday na yon. So isa po yun sa sinuko ko sa Panginoon sa altar. Sabi ko, Lord, hindi na po ako maninigarilyo. Dahil alam ko hindi tama eh. So natuwa ako, di ba? Alam ko tinanggap ng Panginoon eh. Kaso marami pa akong sigarilyo. Sabi ko, Lord, pwede bang humirit? Pwede ba hanggang alas 12? Uubusin ko lang lahat. So ang ginawa, talaga inubos ko naman. Ano po? Sabihin, yung isang palito ng pospro na pinangsindi mo sa isang sigarilyo, naubos mo yung mga ilang kaha. Sabihin, naging chain smoker ka. Magmustapon. Alam niyo po ba ang milagro? Kinabukasan, wala na. Parang nawala. Pag kayo nakaranas sa maninigarilyo, mga kapatid, parang hinahanap-hanap mo yan pagkatapos mo kumain eh. Ewan kung bakit. Pag umiinom ka ng kape, gusto mo kasabay siya. Amen? Pag gutom ka, manigarilyo ka, mabubusog ka. Ganun po ako noon, estudyante. Para makatipid ako ng pagkain, imbis na bibili ako ng pagkain, bibili ako sigarilyo. Para makatipid ako, meron akong perang pambili sigarilyo. Mula po doon sa Piatti University, nakatira ako doon sa YMCA ng San Marcelino, nilalakad ko na lang. Yung pamasahe ko, bibili ko ng sigarilyo. Pero sinabi sa akin ng Panginoon, suko mo na lahat yan. Kinabukasan po, noong March 8, wala na po hanggang ngayon. Biyaya ng Panginoon. Bakit po? Kasi nung ikaw'y naninigarilyo pa, ako'y naninigarilyo pa, na marami naman akong narinig na mga pangangaral Yung nga lang, hindi ko naunawaan, naririnig ko lang yan, pero hindi ko naunawaan. Pero nung nawala na po yan, mga kapatid, doon ko po nakita na kung paano nilatag ng Panginoon ang plano niya sa aking buhay. At ako po ngayon ay nasa harapan niyo na bilang pastor. Kasama po yan sa plano ng ating Panginoon. Kaya alisin muna natin, yan ang sabi. Paano? How do we do that? Nasabi daw sa, balik mo nga dyan, sa verse 21. Sabi? Ayan, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your soul. Paano natin gagawin yan? Di syempre po, by confession. Mag-confess ka, Lord, patawad po. Tawarin mo po ako. Mamayang hapon po, tayo po mga members magkakaroon ng Lord's Supper. Then God is giving us time to confess lahat yung ating po pagkakamali. Amen? Now, humbly accept the Word of God. Yan sabi. Pangatlo po. Study it, then do whatever it says. Do whatever it says. Study. Ito ba, napakaganda nito. Verse 22. Verse 22. But be ye doers of the word. Ako po. And not hearers only. Kaya kung anuman na napapakinggan mo po ngayon, huwag ka lang daw maging taga-pakinig lamang. Dapat yung mga napapakinggan mo, ginagawa mo. Ina-apply mo.
Dahil pag hindi mo ginawa yan, niloloko mo lang ang sarili mo. Amen? Para bagang sinabi, narinig mo, oh, ako ang lakas mo, ha? Ako ang magbibigay ng pag-asa sa iyo, ha? Huwag kang matakot na magkaroon ka ng courage. Oh, di ba? Narinig mo yan. Nabasa mo yan. Tapos haharap ka sa salamin. Natatakot ako. Duwag pa rin ako. Wala pa rin akong kakayanan. Hindi na nangyayari sa iyo. Niloloko mo yung sarili mo. Sinabi na nga ng Panginoon sa atin, kaya mo. Tapos dito ka sabihin mo, hindi mo kaya. Niloloko mo sarili mo. Yan po sinasabi dito, verse number 23. For if any be a hearer of the word and not a doer, tignan niyo po, he is like unto man beholding his natural face in a glass. Amen. Oh, ano pa? Verse 24. For he beholdeth himself and goeth his way, and he straightway forgetteth what manner of man he was. Biro mo po, mga kapatid. Pag ikaw da'y tagapakinig lamang at hindi tagagawa, kahit itsura mo, nakakalimutan mo kung ano na itsura mo. Amen? Maniniwala pa ako, mga kapatid, kung meron kang na-meet first time na tao, pagkatapos na na-meet mo siya, nakalimutan mo. Kasi first time lang eh. Pero mga kapatid, no? Ikaw po, kung ikaw 50 anyos na, 50 anyos ka na, ilang milyong beses ka lumaharap sa salamin, pagtalikod mo sa salamin, nakalimutan mo itsura mo. Tao po. Nakalimutan mo, may nunal ka pala dito. Bakit ako mayroong ganun? Ano ka ba naman? 50 years old ka na, 50 years na yan na nandiyan dyan, tapos tatanungin mo, bakit ka may nunal doon? Amen? Nangyayari lang yan pag ikaw ay nag-uulyanin na. Amen? Amen? Okay, 25. Ito po. But whoso looketh in the perfect law of liberty and continue in, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. Ano ba sinasabi? Mga kapatid, pag ikaw ay nakapakinig at ikaw in-apply mo ito, ang sabi dito, mga kapatid, you will be blessed. Eh, huwag ka magtaka, bakit kaya ako hindi na-be-blessed? Eh, baka kasi naman tagapakinig ka lang. No, okay yung nakikinig ka, okay nga. Natutuwa ang Panginoon sa iyo because you are not forsaking the assembling of ourselves together. Attend ka na, attend ng church. Nakakapakinig ka, mga kapatid, pero kulang. Sabi ng Panginoon, hindi ka lang dapat maging tagapakinig, maging tagagawa ka rin. Pag ginawa mo yan, i-bless kita. Amen? So ano ang dapat natin gawin dyan? First, sabi dyan, listen. Listen to the word. So, listen. Makinig. Tao po. Alam niyo po ba, pag bukas ang bibig, ang tenga nagsasara? Ibig sabihin, pag nagsasalita ang bibig, ang tenga po, hindi nakikinig. Kaya habang ako'y nangangaral dito, at ika'y kwento ng kwento sa katabi mo, wala kang naririnig. Nag-auto-shut yung ating tenga. Pag tayo salita ng salita, ngayon wala po ako marinig. Kasi ako nagsasalita eh. Kaya listen. Na? Kung yung gising na hindi nakikinig ay wala pa rin natututunan, eh di lang na yung tulog.
Yung mga tulog, uy, dapat sa iyo, singilin eh. Ating ka na church para matulog. Ini-enjoy mo yung aircon, tulog ka naman. Nang-unsave po ako noon. Pag gusto ko matulog, pupunta ako sa mga sinihan. Papanoodin ko muna. Pag natapos ko na papanoorin, matutulog na ako. Kaso parang binago yung mga sinihan ng araw. Pagkatapos sa program, lahat ng mga tao pinalalabas. Sabi ko, hindi ayos to. Diba? Listen to the word. Makinig po tayo, mga kapatid. Makinig. Yan po sinasabi ng ating Bible. Kaya, mga kapatid, tignan niya. Sabi diyan, pag yan, naging doers ka, hindi lamang hearers, sabi yan, you will be blessed. Kaya, mga kapatid, no? You will be blessed in whatsoever you do. You want to be blessed in whatsoever you do. Kahit po may COVID, kahit po may pandemya, i-bless ka rin ng Panginoon. Habang yung iba, dumadaing, pero dahil ikaw ay nakikinig at ina-apply sa salita ng Diyos at ang pangako ng Panginoon, i-bless ka sa lahat ng iyong ginagawa. Aba, yun ang sikreto. So first lesson. Secondly, mga kapatid, study the Word. Keep looking intently. Pag sinabi, mga kapatid, na pag-aralan, kailangan unawain mo na. Kailangan, mga kapatid, na parang kumakain ka ng isda na hinihimay mo at inaalis mo yung mga tinik at itinitira mo yung walang tinik. You study, mga kapatid. Look intently. It's not listening, it's studying the Bible. Pag sinabi po kayo, you search the Word of God daily. Ganyan po, pag-aralan na. Amen. Pangatlo, make it a habit. Make it a habit. Alam niyo po, sa bahay niyo po, kung saan kayo lagi umistambay doon. Saan ka bang umistambay? Sa sala? Sa kusina? Sa kwarto? Kahit saan. Ang gawin mo po, mga kapatid, kunin mo yung Bible mo. Buksan mo. Hayaan mo siyang nakabukas. Hayaan mo siya nakabukas. Alam niyo kung bakit? Kasi it will always remind you na kailangan mo siyang basahin eh. Nakabukas na eh. At pag yan po ay lagi mo nakikitang nakabukas at binabasa mo, then it becomes a habit. Parang yung mga kumukuha ng challenge natin po ngayon, yung tumanggap ng challenge sa everyday, sa ating pagbabasa, mga kapatid, now, it becomes a habit. Di po ba? Parang hindi mo na pwedeng palagpasin yung araw mo na wala nun eh. At kung sakali naman nahuhuli ka, mga kapatid, humahabol ka eh. Ano na nangyari? Naging habit mo na, dati hindi. Di ba? Okay lang sa'yo. Okay nga lang sa'yo na magbukas ng Bible tuwing araw ng linggo eh. Pero hindi na po ngayon, it becomes a habit, mga kapatid. Parang ma-amaze ka ngayon na parang yung habit mo ngayon, simple habit, will strengthen our life. Then, number 4, ano pa? Memorize the Word. Memorize the Word. James 1:8 ba yan? Tignan mo nga. Double-minded, hindi. Gawin mong ano yan. Joshua 1:8. Joshua 1:8. Sabi yan, this book of the law shall not depart out of thy mouth,
But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Na, tingnan niyo po, memorize. Memorize. Na, ang tanong ko sa inyo, ano ang mas madali pag memorization ang gagawin? Binabasa o pinakikinggan? Ibig sabihin, mas madali kang makamemorize na pinakikinggan. Amen? Pag ako yung nagpatayo sa inyo dito at pinasulat ko po sa inyo ang pambansang awit ng Pilipinas, baka hindi nyo maisulat na hindi kinakanta. Kailangan naririnig. Kaya pala, sinabi ng Bible sa atin, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Diba? Bilogic, diba? Amen? Kahit yung mga bata na hindi marunong magbasa, nakakapag-memorya kasi pinaririnig natin. Ito magpupulat ka sa mga bata niya 2-year-old, 3-year-old mga kapatid. Memoryado ang commercial sa TV. Diba? Kaya, you remember things through your ear, not through your eyes. Amen? Na? Kaya napakaganda mga kapatid. Kaya yung Bible word for remembering and reviewing God's word is called, sabi diyan, kay Joshua 1:8, meditation. Mag-meditate tayo. Tingnan niyo po, na? Bakit kayo maraming problema? Kasi lagi niyo iniisip ang problema. Tama? Problema sa ganito, problema na naman. Diba? Ganyan. Diba? So, anong ginagawa mo? You are meditating on your problem. Kaya nalulupay-pay ka. And sabi po dito, no? Meditate on the Word of God. Kaya kung meron ka man, laging ibabalik sa iyong isipan, no? Ang lagi mong i-meditate kung paano ka tutulungan ng Panginoon, kung paano ang kapangyarihan ng Panginoon, kung paano ka gagabayan ng Panginoon, kung paano isusupply ng Panginoon ang mga pangangailangan mo, kung paano ka iingatan ng Panginoon. Yun dapat ang naging nating nilalagay sa ating isipan. Hindi po yung problema dito, problema doon, eto na naman. Wala, malulupay-pay kayo. Kaya nga sabi dito sa Joshua 1:8, di ba? Thou shalt meditate therein, yung Word of God, no? Day and night. Day and night. Yan po sinasabi po sa atin. Amen? Meron pa bang huling point yan? 5. Do what the Bible says. Tao po. Kaya pag sinabi ng Bible, huwag kang mawawala sa church. Gawin mo yan. Pag sinabi ng Bible na maging matapat ka sa Kanya, gawin mo yan. Pag sinabi ng Bible, manalangin ka, gawin mo yan. Pag sinabi ng Bible, magbasa ka ng Kanya salita, gawin mo yan. Do what it says. Tignan niyo po sa Proverbs 30, verse 26. The conies. Alam niyo yung conies? Ano ba yung coney? Reyes? Are but a feeble folks, sabi diyan. Ano Tagalog sa coney? Pakitingin niya kung may Tagalog Bible kayo diyan. Yung coney ba? Yung ba yung coneho? Coneho, di ba? Oh, natawa kayo. Coneho talaga eh. Sabi dito, mga people folks lang sila, maliliit, mga parang wala lang. Yet, make their houses in the rock. Amen? Pag yan, mga kapatid, nandun sa kanilang mga lungga,
Untouchable po yan. Amen? So ano pa sinasabi po sa atin dito? Na tayo mga wala naman eh. Tayo nilalang lamang, mga kapatid. Pero pag tayo po, ating po mga buhay ay nakalagay na pundasyon sa bato, at yan po ang Panginoon at ang kanyang salita, matatag tayo. Amen? Kaya kung matatag tayo, hindi tayo natatakot sa pandemya. Na tayo ay magugutom. Na tayo ay masisira ang ating pangarap. Hindi po. Sabi ng Panginoon, pag ikaw ay naging doers and not hearers only, lahat ng iyong gagawin, pagpapalain ko. You know one reason why God is blessing us? Kahit nang pinagbawalan tayo mag-church, nag-church pa rin tayo. May utos ang gobyerno na bawal. May utos naman ang Diyos sa atin na sambahin siya. Sino ang masusundin natin? Amen? Kaya binibless tayo. Binibless kayo. Nandiyan pa rin kayo. Bagamat sabihin natin, hindi kasi laki yung kita nyo nung araw. Pero hindi kayo nawawalan. Ganyan po kumilos ang Panginoon. Kaya yung faith dapat na meron tayo na nakaangkorahe po siya sa salita ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Pagpala namin Diyos, salamat po muli sa mensahe na amin pong pag-aralan. Naway nagbigay hamon muli sa amin ito. Panginoon, sabi mo nga, hindi lamang kami maging takapaginig. Dapat yung amin pong napapakinggan ay amin pong ina-apply sa amin pong mga buhay. At ang buhay namin, Panginoon, ay dapat nakatungtong sa matibay na pundasyon. At yan nga po ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo at ang kanyang salita. Kaya Panginoon, sa oras na ito, patuloy mo pong kausapin ang bawat isa sa amin. Marami na po kami narinig. Kailangan amin naman po, Panginoon, gawin o sundin yung aming po mga narinig na pangangaral sa inyo. Kaya Panginoon, kilusin mo po ang puso ng bawat isa ngayon. At dito po sa altar, sila po ay makipag-usap sa inyo. Ito po, Panginoon, ay aking hinihiling. Pangalan ni Jesus. Habang lahat na kayo ko, napikit. Faith that anchors in God's Word. Kinausap ka ng Panginoon, halika rito sa harapan. Sige po. You come. You come. Just do it. Do what God says. Do it. Marahil, winarningan ka na ng Panginoon, then now is the time. Just to do it. Maybe you are asking God, wala pa yung blessing mo. Baka kulang kasi. Baka hearers ka pa lang eh. Hindi ka doer eh. Sabi mo, Lord, I will humbly accept your word. And I will apply your word sa aking buhay. Sige po. Commit your life sa ating Panginoon.
Salamat po, Panginoon, ng marami sa inyo pong paghipo ng puso sa inyo pong mga anak. Salamat po, Panginoon. Tunay nga po, kailangan namin maging mababa o magpakumbaba para tanggapin ang inyo pong salita. Kaya, Panginoon, kami po ngayon ay nagpapakumbaba sa inyo pong harapan. Naway mapakinggan pa namin ng marami mo pong kalooban na ituturo sa amin, sa aming pong mga buhay. At kami naman ay maging tagagawa ng aming pong mga napapakinggan. Kaya Panginoon, sa mga anak mo pong nasa altar po ngayon, naway maging goal ng bawat isa sa amin. Pakinggan at gawin. Dahil alam namin doon mo po kami pagpapalain. You bless everyone, Panginoon. Dinggin mo po ang kanilang mga panalangin ngayon. At tugunan nito. Ito po, Panginoon, lahat ay aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.